Sa akin pong pagbabasa ng Biblia, specifically on the Pentateuch, or the first 5 books of the Bible, dumating ako sa bahagi ng Numbers chapter 11. At habang pinapakita ng Panginoon ang bahaging ito, it's amazing kung paano alam ng Panginoon ang ating kalagayan. And at the same time, it's a bit terrifying sapagkat just like a mirror, as the Bible says, pinapakita sa atin ng Diyos yung ating totoong kalagayan. If only we are sensitive enough to ask Him to reveal that to us. And that is our prayer. May the Lord search us and reveal who we are in His sight. So before we go to our passage, let us commit this time to the Lord. Maraming salamat, aming Panginoong Diyos, sapagkat pwede kaming lumapit sa inyo. Ang aming Diyos na napakabiyaya, napakabuti, walang hanggan ang inyong awa sa amin, Panginoon. And so, we thank you, Lord, for a blessed opportunity to worship you in spirit and in truth. Kailangan namin kayo, Panginoon, sapagkat alam nyo, the deep recesses of our hearts, alam niyo kung anong mga nakatago sa amin, Panginoon, more than we even know ourselves. And so, just like David, who said, search us and know us, and try us if there be any wicked way in us, and lead us in the way everlasting. That is our prayer, Lord. Be thou exalted, we commit all of these things in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, umaga pong ito, pag-aaralan natin about the dangers of complaining. Ano nga ba ang mga panganib ng pagrereklamo? Now, if you would read Numbers, especially the first 10 chapters, makikita natin ang napakaraming ginawa ng Diyos sa bansang Israel. How He was able to organize them, and then nilinis niya sila, tinuruan niya sila kung paano mag-alay. At bakit sila kakaiba sa mga ibang mga bansa na walang pagkakilala sa Diyos? At patuloy silang pinagpala ng Panginoon. In fact, He also taught them gaano kalaga yung pag-aalay sa Kanya bilang Diyos. At pinaalala ng Diyos yung Kanyang ginawang pagpapalaya sa kanila. Marahil isa sa mga pinakadakilang bagay na hindi nawala, ano man ang kanilang gawin, ay yung presensya ng Diyos. He always guided Israel. Kaya pagdating dun sa huling bahagi ng Numbers chapter 10, Numbers 10:34, ang sabi doon, kung araw, ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila kapag naglalakbay sila. Alam niyo yung tinatawag na the pillar of cloud? Kumbaga, kapag sila ay aalis at gagabay sila ng Panginoon, sa umaga andun yung cloud, the pillar of fire at night. So the Lord guided them. So up to that point in Numbers chapter 10, everything seems well. Maayos lahat. Until we come to Numbers 11, biglang nagbago. At kung iisipin nyo, paano mangyayari ng isang bayan na binigyan ng Diyos ng lahat ng kanilang pangangailangan ay dadating sa punto na kukwestiyonin ang Diyos. To the point, hindi na sila satisfied sa Diyos. Kung titignan natin, ang sabi sa Numbers chapter 11, verse number 1, and again, it reflects us all. Hindi natin maintindihan bakit, pero alam natin kahit tayo dumadating dyan. Numbers chapter 11, verse number 1. Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. You know the saying that life is not a bed of roses. Alam natin yan. Ang buhay daw, hindi lang palaging masarap. At alam natin, sabi pa nga nila, kakambal na ng buhay natin yung mga pagsubok, yung mga kahirapan, kaya hindi na tayo dapat nagugulat. And yet, pagdating sa mahirap na kalagayan, ito ang unang-unang naging reaksyon nila. Now remember,
Hindi natin maiwasan ang mga pagsubok sa buhay, pero kung paano natin tinitingnan ang mga ito, yun ang magdidetermina ano ang ating damdamin at ano ang ating gagawin kapag nakaranas tayo ng mga ganong pagsubok at kahirapan. Na posible daw, dahil sa mahabang paglalakbay ng bansang Israel, medyo napagod na sila. Totoo naman yun, lalo na sila ay nasa disyerto. Napalitan yung una nilang damdamin ng excitement pagkalabas nila from the land of Egypt at yung kanilang prospect of going to the promised land, napalitan yung excitement ng pagrereklamo. At yun na lang ang nakita nila. Now, this is also a great reminder to us. Mag-ingat tayo sa mga panahong natutukso tayo na magreklamo agad-agad. Why? Kadalasan, bugso ng damdamin yan. Kadalasan, marami tayong mga nakakalimutang mga bagay at doon lang tayo nakafocus. At ang isa pa nakakalimutan natin, alam ng Diyos lahat. Sabi doon, nagreklamo ang bansang Israel kay Moses, pero ang sabi, nang marinig ito ng Panginoon, walang nakatago sa Diyos. Lihim man yan, hayag man yan, alam ng Diyos. Kahit yung mga pinagsasasabi natin na mga masasama laban sa iba, alam ng Diyos. Tinago mo pa. Alam naman yan. At yun ang hindi nila naisip. Bakit mapanganib ang pagrereklamo? According to our passage. First of all, sapagkat hindi ito nakalulugod sa Diyos. It displeases God, and that's the most important thing we should consider. Bago pa yung sasabihin ng iba, bago pa yung nararamdaman mo, ano ba ang iniisip ng Diyos sa ganoon? Kapag tinignan natin, again, our passage in Numbers 11, 1-3, ang sabi dyan, naggalit ang Diyos. Ang sabi doon, verse 1, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, naggalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. Again, we have to remember, kapag tayo nagagalit, naiinis, nagrereklamo, pwedeng sa sarili natin, sa mga tao sa paligid natin, o sa mga circumstansyang nangyayari sa atin, ultimately, ang reklamo natin ay sa Diyos. Why? Because He is in control of all things. Kaya tandaan niyo, di ba, nung sinisi ni Adan si Eva na ibinigay niyo, ang sinisisi niya ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Nakakalimutan natin iyon. At bakit nagagalit ang Diyos? Because it is a sign of unbelief. Yung kawalan ng pananampalataya sa Kanya. At alam naman natin, Hebrews 11:6 tells us, without faith, it is impossible to please Him. Hindi mo pwedeng malugod ang Diyos kapag wala kang pananampalataya. Even right now, if you are listening to the Word of God, pero wala kang pakialam sa Diyos, palagay mo nalulugod ang Diyos? Kaya hindi po pwede na sasabihin mong, naniniwala ako sa Diyos, pagtalikod mo naman kung ano-ano ng pinagsasasabi mo na masama, either sa sistema, sa iba, imposible. Alam niyo siguro yung kwento ng tatay. Siyempre, bago magkumain, ginagawa nating manalangin. So, nanalangin sila. Hawak pa siguro ng kamay. Panginoon, salamat sa maraming biyaya, salamat sa pagkain, at salamat dahil araw-araw pinagkakalooban niyo kami. Pagbukas, nakatakip eh. Ano ba naman to? Ito na naman. Bihirang buhay ito, wala na pa tayong ibang iuulam. Saan ang galing yun? Nananalangin kang salamat, tapos bigla mong masasabing, pambihira naman. Either hindi totoo yung kanyang panalangin at marami tayo, ganun lang, we just do it habitually, wala na sa puso, or hindi niya naintindihan yung nangyayari. Na imposible. Those are two opposite things. Now, that's somehow the case sa ating pag-aaral. Sapagkat, sabi nga natin, pagkatapos ng maraming ginawa ng Diyos, nakuha pa nilang magreklamo. Again, we mentioned about the pillar of cloud and the pillar of fire.
Yung haligi ng ulap sa umaga, ginagamit ng Diyos, pero andun yung pillar of fire, yung haligi ng apoy sa gabi. And it's like a two-edged sword, double-edged sword. Bakit? It served as a comfort sa kanila eh. In fact, nung nilulusob sila ng bansang Ehipto, nung sila ay tumatakas, nagsilbing harang yan. So it was a protection for them. It served as a guide and comfort to them. Lalo sa panahong madilim, andyan yan. Pero paalala rin na ang Diyos ay banal na Diyos at hindi siya kailanman magtotolerate ng kasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Sabi doon, nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang bahagi ng kampo. Na kung maisip nyo, napaka-stricto naman. Ang dapat natin makita, napakalaki ng awa ng Diyos. Yung pinakadulo lang, the outskirts, yung edge ng camp, ang pinadala ng Diyos ng apoy. Pwedeng there and then, at that time, lahat sila ubus na. God could have done that. But it was still the mercy of God, hindi sila lahat napuksa. At nagpapatuloy lang tayo lahat sa awa ng Diyos, mga kapatid. Naramdaman ng mga tao, may panganib. Kaya ang kanilang ginawa, sabi sa verse 2, dahil dito, humingi ng tulong ang mga Israelita kay Moises. A question. But hindi sila direktang makatawag sa Diyos. Di ba that's supposed to be the natural thing? Pag ikaw may ginawa kang mali, lapit ka sa Diyos, humingi ka agad ng tawad. Two possible things. Siguro, natakot sila sa nangyari, hindi sila makalapit direkta sa Panginoon. Or secondly, hindi sila sanay manalangin ng malapit sa Diyos. And how many of us are like that? Hindi masamang mag-ask ng prayers. In fact, palagi nga, during our prayer meeting, pagka nagkakaroon tayong gathering sa hapon din, we ask for prayers at magandang i-share ang prayers. Pero kapag humingi ka ng panalangin, please pray for me, ikaw ba mismo lumalapit sa Diyos ng buong puso at buong damdamin at humihingi ka sa Diyos? O matagal ka nang hindi nananalangin, kaya hindi ka sanay manalangin. Sometimes, gusto natin iba manalangin sa atin, pero tayo mismo hindi nananalangin. That's a sad fact. Now, ano ginawa ni Moses? At nanalangin si Moises sa Panginoon at namatay ang apoy. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Moses at inalis niya yung paghatol at that time. Which reminds me, kahit sa panahon natin, naghahanap ang Diyos ng mga tao who will stand in the gap to pray for people. Kailangan bilang mga Kristiyano, tayo yung handa na manalangin para sa iba at kung kinakailangan ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat maraming tao hindi kilala ang Diyos o kung kilala nila ang Diyos, nanlulumaypay. Kailangan ng paalala. We need to be there to stand in the gap. Ang masaklap na nangyari nung sinabi ng Panginoon sa Ezekiel 22:30, naghahanap ako ng taong makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gabain ang lungsod na ito. Nangyari, pero wala akong nakita. I wonder, sa dami natin ngayon, how many of us are willing to fill the gap and say, Lord, gamitin niyo po ako. I want to pray for people. Yung aking mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan ko, yung mga kamanggagawa ko, yung kasama ko sa school. Lord, help me. I want to pray for them. And use me to teach to them the gospel, yung mabuting balita ng kaligtasan. Sino ang aabot sa kanila kung hindi ikaw? Sana maging willing tayo to stand on the gap, or else people will perish. And then in the third verse, kaya ang lugar na yon ay pinangalanang Tabera dahil nagpadala ang Panginoon ng apoy sa kanila. Obviously, yung pangalang Tabera means burning, nag-aapoy. Pinangalanan nila
To serve as a reminder, may ginawa tayong kasalanan at ang Diyos naghatol, huwag na nating ulitin. That's supposed to be. At maraming cases sa Bible na pinapangalanan nila yung lugar base sa nangyari. And we might even do that. Problema, again, just like Israel, we are a very forgetful people. Sa kanila, magiging cycle yan. Paulit-ulit. Magiging matigas ang kanilang ulo, susuway sila sa Diyos, magagalit ang Diyos, parurusahan sila, hihingi sila ng awa sa Diyos, mahahabag ang Diyos, tutulungan sila, babalik na naman sila pagkatapos. Hindi ba picture din ng marami sa atin yan? Hindi tayo matuto-tuto. Paikot-ikot lang. Ilan sa atin, palaging ganon. Sabi nga natin, palaging pasaway. Oh, we must repent, my friends. Magsisi tayo kapag dumarating tayo sa panahon na hindi na natin nakikita ang kabanalan ng Diyos at gaano siya kahalaga at tinatrato na lang natin siya na baliwala. Hindi ka nga makakarating sa dapat mong puntahan. Paiikutin ka just like what happened to Israel. Ibig sa makarating sa promised land, the first generation died. After wandering in the wilderness for 40 years, hindi sila natuto. Kung sana mangyari sa atin yun. Again, mapanganib ang pagrereklamo dahil nagagalit ang Diyos dito. Pero pangalawa, mapanganib ang pagrereklamo dahil lumalaki ito at nakakahawa. Palagay nyo ba pag nagreklamo ka, tapos na yan? No, it becomes a greater thing. At maraming nadadamay dyan. It grows and becomes contagious. Sabi sa verse 4 ng ating passage. May mga grupo na dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkain gusto nilang kainin. Kaya nagreklamo pati ang mga Israelita na nagsasabi, kung makakain man lang sana tayo ng karne. Sa ibang salin, nagtanong sila, sino ang magbibigay sa atin ng karning makakain? That was out of their frustration. Natandaan nyo, nung lumabas sila sa Egypt, ang tawag sa kanila was a mixed multitude. Magkakahalo na sila. In fact, Exodus 12:38 says, marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. So bukod sa bansang Israel, may mga sumama na galing Egypt na hindi purong Israelita. Marahil may mga alipin doon, gusto na rin nilang makalaya. O marahil may mga natakot sa paghatol ng Diyos, gusto nilang makalaya. Sumunod sila. At ang isang factor, mapapansin nyo, sabi doon, marami silang dinalang hayop. Mayayaman itong mga to. Kaya siguro, mabilis pumayag yung Israel. Sige na nga, sumama na kayo. May mapapakinabangan. Maraming ari-arian. Ang problema, paglabas nila ng Ehipto, hindi nabago ang kanilang pagtanaw at ang kanilang puso. Maaring na-amaze sila sa himala. Hindi ibig sabihin nagtitiwala na sila sa Diyos. At kasama ng bayang Israel ang mga tao na mukhang sumusunod kung sandalin sila ng Diyos, pero walang pinagbago ang isip at puso, pareho pa rin ang dati. At sila yung unang nagreklamo dito. Sana kung makakain man lang tayo. Nasa na? Sino magbibigay sa atin ng ganoon? Ang ginamit na term dito was a term intense craving, strong desire. Sa King James, lasting. Talaga namang gustong-gusto nila. Walang makakapigil. Ito daw yung salitang ginamit nung ninasa ni Eva na kainin yung pinagbabawal na bunga ng Diyos na sinabi ng Diyos huwag nilang kakainin. At ito rin daw yung ginamit na term sa 10 kautusan, thou shalt not covet. Huwag mong iimbutin ang pag-aari ng iba. A very, very strong desire. Let me ask you, ano yung napakatinding hinahangad mo o inaasam-asam mo sa buhay mo na gustong-gusto mong makuha? By hook or by crook. Halos di ka na makatulog hanggat wala sa'yo.
Diyan umiikot ang buhay mo at plano mo at lahat gagawin mo. Maabot mo lang yun. Ano yun? Tanong, may kinalaman ba yan sa Diyos? Mga kapatid, mga kaibigan, pag hindi tayo nag-iingat, yung mga ganong klaseng pagnanasa sa buhay, ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Bakit? Lahat gagawin mo para dun eh. Pero hindi ka marunong makinig sa Diyos. At hindi ka marunong magpaturo sa Diyos. In fact, kaya pala, ang tawag sa Bible, covetousness is considered as idolatry. Pagsamba sa Diyos. Bakit? Mas mahalaga na yun kaysa sa gusto ng Diyos eh. Palaging iyan ang nagpapaikot sa buhay mo. Kaya mong ibigay lahat. Gigising ka na maaga, magpupuyat ka, lahat ng lakas mo dyan mo uubusin. Pero pagdating sa Diyos, kaunti lang, tingi-tingi. Ano ngayon yan? Di Diyos-Diyosan nga. Diba? Colossians 3:5. Sinasabi ang Colossians chapter 3, in fact, book of Colossians, sa mga Kristiyanong totoong nagtitiwala sa Diyos. And in 3:1, binanggit sa atin, ang mga Kristiyano daw, nabuhay na tayo kasama ni Kristo. Iba na ang buhay natin. Kaya ang challenge in verse 5, kaya patayin nyo ang na anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalasuan, pagnanasa at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tayong palaging gumawa ng excuse. Gagawin ko naman lahat kasi para sa pamilya ko yan eh. Ang pamilya mo ba ang buhay mo? Of course, we should work hard, strive hard. Pero yan ba ang sasambahin mo? To the point ipagpapalit mo ang Diyos? Maraming mga idols sa buhay natin, mga kapatid at kaibigan. Kung hindi i-expose ng Diyos, mananatili tayo doon. At gustong-gusto natin yan. Hindi naman kasi kita ng iba eh. Pero alam ng Diyos. May God show us in His mercy. Ano yun? So just like Israel, who came out with a mixed multitude, halo-halo. Ganyan din sa church, hindi ba? May mga totoong niligtas ang Panginoon. May mga nagpo-profess na niligtas daw ng Diyos pero walang totoong bunga. Meron naman patin-atin lang, hindi naman seryoso sa Diyos, nakikipaglaro sa Diyos. Ilan sa mga tao ngayon ang totoong naghahanap sa Diyos. Every time we will worship, they want to worship God and they want God to meet them personally. Or na-fulfill ko lang yung duty ko, pagkatapos ng ating service, I'm done. I can do again what I want for the whole week. Ganon. Alam ng Diyos. Hindi natin pwedeng dayaan. Alam ng Diyos yung sa Kanya. At alam din ng Diyos yung hindi. May God speak to us. So notice the situation. Dahil sa pambubuyo ng mga taong ito, na iba ang priority sa buhay, nadala yung buong bayan. At naghangad sila ng karne na para bang ang dating pinabayaan sila ng Diyos. Ang ganyan ang tanong nila, sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Yung sobrang craving, sobrang pagnanasa. Hindi pa ba nila naiintindihan during the course of time, ang Diyos ang palaging nagkakaloob sa kanila ng lahat. Yung ultimong damit nila, hindi nasisira. Yung kanilang sandalyas, hindi nasisira. Pag kailangan nila ng tubig, magpapalabas ang Diyos ng tubig. Pag kailangan nila ng pagkain, magpapadala ang Diyos ng pagkain. Lahat ng kailangan nila sa Diyos nang galing ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Pero lahat yun nakalimutan nila. At ang sabi doon, umiyak pa sila. Hindi nila makuha yung gusto. Umiyak sila. How many times have you cried dahil hindi mo makuha yung gusto mo? Parang bata, ano? Di ba, alam naman natin, natural sa bata, pag hindi nakuha yung gusto, iiyak. Pero nangyayari sa matatanda yan, either ipakita mo umiiyak ko or kinikimkim mo lang sama ng loob. Kasi gusto ko to hindi nangyari. What do you do? Hindi masama loob at minsan masama pa ang loob sa Diyos. But again, let's imagine
When was the last time you actually cried before God at sinabi mo, Panginoon, patawarin niyo ko sa dami ng kasalanan ko, nabagbag ka sa damdamin mo. Dahil malayo ka na sa Diyos, dahil matigas na puso mo sa Diyos, dahil hindi mo sinusunod ang Diyos. When was the last time na talagang ang Banal na Espiritu kinausap ka, nagsisisi ka sa harapan ng Diyos? Kung ang kinakaiyak natin ay yung pagkawala ng mga bagay-bagay, siguro may mali sa priority natin. It's okay to cry when we lose something or someone important. Pero nangyayari ba yun kapag malamig tayo sa Diyos? That's really a mark kapag palagi tayong kinakatagpo ng Panginoon. Ayaw natin ng ganong klase ng buhay. Again, mapanganib ang pagrereklamo dahil nagagalit ang Diyos. Pangalawa, mapanganib ang pagrereklamo dahil lumalaki ito at nakakahawa. Pangatlo, mapanganib ang pagrereklamo dahil nawawala ang tao sa tamang wisyo, kaliwanagan ng isip. It blurs people's minds and vision. Hindi mo na alam ang tama at mali. Iba na ang pagtingin mo sa bagay-bagay. Bakit? Verse number 5. Nung naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libreng isda at ng mga pipino, melon, sibuyas at mga bawang. Binalikan nila yung nangyari. And the way they pictured it, at habang sinasabi nila, parang ang damdamin mo, parang namang unlimited lahat yan. Parang sobrang mang sagana ng buhay mo, lahat ando doon na. Parang ganun na sinasabi nila eh. Tayo pa namang, hindi lang siguro Pilipino, lahat ng lahi. Gusto natin palaging unli. Pero ingat kayo kapag binigyan kayo unli rice. Hindi ko mo unli, uubusin mo lahat. Delikado sa katawan yan. Moderation. Ha? Parang ganun eh, nilalaraw nila, ang dami-dami na, lahat yan nalasa namin. Totoo, pwede nga nakakain silang isda, may mga melon pa, pipino, sibuyas, bawang, yung mga gustong-gusto natin, mga condiments. Ang nakalimutan nila yung isang napakahalagang bagay. Ano ba sila sa Ehipto? Alipin. They were slaves. Hindi sila malaya. Oo nga, nakakakain ka at dahil alipin ka, binibigyan ka. Pero palagay mo ba para kang prinsipin, binibigyan ng lahat ng gusto mo? Hindi ganun ang picture. Nakukuha nila yan paunti-unti. Minsan-minsan. Pero bilang alipin. At sabi nila libre. Alipin ka nga, paano magiging libre? Pinagtatrabahuhan din nila yan. Kapalit yung kanilang lakas, yung kanilang buhay. Minsan ganun di ba? May pandaraya yung kaaway. Gawin mo lang to, bibigay ko sa ila, parang tukso sa Panginoon, di ba? Bigay ka naman. May kapalit yun eh. Yun ang nakalimutan nila. At ito pa, ang tuminding sitwasyon, nasan bang lugar sila? If you could imagine. Sa panahon ito, nasan sila? Nasa air-conditioned room? Nasan sila? Nasa desert. If it was a desert place, hahanapin mo yung isda. Hahanapin mo yung mga pipino, yung mga garlic, lahat. Kung ano yung wala, yun ang hinahanap. You know what? Why God put them through that? Sa pagdaan nila sa disyerto, ipapakita ng Diyos, siya lang ang pwedeng magkaloob sa kanila ng lahat. Wala silang pwedeng puntang tindahan, hindi sila pwedeng humingi ng tulong. Ang Diyos ang magkakaloob. And every time, God provided for them. Walang palya. Tapos, wala pang pasasalamat. Alam niyo ginawa ng mga tao? They had a selective memory. Pinipili lang nila yung gusto nilang maalala. Oh, ang sarap-sarap ng buhay namin doon. Nakakakain kami. Hindi mo naisip, pinapahirapan kayo bilang alipin. Kaya nga for 400 years, they suffered. At dumating ang panahon, hindi na nila kaya, humingi na sila ng tulong sa Diyos. Nakalimutan nila. They were selective in their memory. Tayo minsan ganun. Naaalala natin
yung mga pangit na nangyari, nakalimutan natin yung napakaraming magaganda. Yeah? That's why we become ungrateful. Come to think of it, pwede ba na kung tayo mga totoong Kristiyano, pinalaya ng Diyos sa kasalanan, at may bagong buhay kay Kristo, pwede ba na tayong mga Kristiyano, para bang inaasam-asam nating bumalik sa dating buhay ng kasalanan? Pwede ba yun mangyari? Of course! It can happen. Hindi dapat, ideally, pero nangyayari. Ilang tao nakakamiss. Nung wala pa ako sa Panginoon, na-enjoy ko lahat eh. Walang nagbabawal sa akin. Ngayon, Kristiyano na eh. Ay, naku, lahat na lang bawal. What? Pagkatapos kang palayain ng Diyos, and then nakita mo ang kaiba ng kasalanan sa buhay na walang ganun, ikukumpara mo, ang laki ng difference, night and day. Kaya mga tumatalikod sa Christianity at sabi nila, walang saysaya because pinipili nilang bumalik sa kasalanan. It can happen, sad to say. Pero dapat sa isang anak ng Diyos, no more. Not anymore. Patay na ako sa kasalanan dahil buhay na ako kay Kristo. Hindi ko nababalikan yan. That should be a Christian's mindset and desire. Huwag nating i-allow ang mundo, ang mga kasama natin, o ang mga nakikita natin maghatak muli sa atin pabalik sa buhay na ayaw ng Diyos. Ito pa sabi nila sa verse 6. Pero dito, wala tayong ganang kumain. Sa ibang salin, pagkakabagat, ngunit ngayon yung ating kaluluwa ay natutuyo. Yung buong pagkatao nila, sawang-sawa na, tuyong-tuyo na, walang kabuhay-buhay, in other words. At yun ang nangyayari sa mga tao na puro ang focus ay dun sa wala sa kanila at hindi ma-appreciate kung ano ang meron sa kanila. Intindihan natin. Napakaraming binibigay ng Diyos. Hindi lang tayo marunong tumanaw ng maayos. Kailangan nating makita muli ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos and to begin to really appreciate who God is. Sabi nila, puro mana na lang ang ating kinakain. Mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. Sino ba naman hindi magsasawa? Pero alam nyo, tinawag nila yung mana dahil nga hindi nila alam kung ano yan. Nung unang pinadala ng Diyos, ano ba yan? At yun ang ibig sabihin ng mana, what is it? Dinescribe ano yung mana. Kung curious kayo, sabi dun sa talata natin, verses 7 to 9, ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Verses 8 to 9, pinupulot ito ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito o binabayo sa lusong. Pagkatapos niluluto nila ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay, ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis na olibo. Napakasarap. In other words, ang pagkakabanggit sa Exodus 16:31, ang lasa daw nito parang wafer o yung manipis na tinapay na gawa sa honey. Bulot. Manamis-namis, masarap. And you know what? It was a very excellent provision of God for them. Napakainam na binigay ng Diyos. Bakit? Siguro modern day equivalent, if you could think of flat kasi siya, pancake, masarap, no? Or siguro, pwede na rin yung donut. Pero, kasi minsan, donut, puro tamis eh. Pero ito, it has all of the nutrients that they needed. Kaya ginamit ng Diyos sa kanila for 40 years. Hanggang makarating sila sa lupang ipinangako ng Diyos, pagdating nila, tsaka palang tinigil ng Diyos yung pagpapadala. It was sufficient for their needs. Pero at this time, hindi nila nakita iyon. Again, it was called as bread from heaven, tinapay galing sa langit, Exodus 16:4. Ang tawag pa dyan, Psalm 78:25, angels' food. Imagine, pagkain ng mga anghel,
Ganun kasarap. Pero at this particular time, hindi na siya masarap. Hindi na nila ma-appreciate. Bakit? Kasi hindi na sila kontento sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Ito ang klase ng mga tao na walang kakontentuhan. Kahit anong ibigay mo, palaging magre-reklamo. Bakit? Kasi hindi nila nakitang galing sa Diyos. Pero tingnan mo ang isang taong nagtitiwala sa Diyos. Maliit man yan o malaki, salamat, Panginoon. Sabi nga ng isang taong nasa kulungan, Kristiyano siya. Meron akong tinapay, meron akong tubig, at kasama ko ang Diyos. Ano pa ang kailangan ko? Nasa kulungan siya. It's really a matter of sino ang Diyos sa atin. Gaano natin siya nakikilala at gaano tayo kalapit na lumalakad sa Panginoon, doon magkakaroon ng pagbabagong ating pagtanaw sa bagay-bagay. Hindi talaga pinag-uusapan kung masarap ang kinakain mo o hindi Ang pinag-uusapan, na-enjoy mo ba ang Diyos at ang lahat ng pinagkakaloob niya sa iyo. At iyon ang nawala sa kanila. They can never ever be content because they cannot be content with God. Ayaw nila sa Diyos Walang makakasapat. Dahil ang Diyos ang kasapatan. And this is exactly what Paul was saying. The Apostle Paul was saying. Di ba nung sinabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Simple lang buhay kay Apostle Paul. Ang mabuhay ay si Kristo. Siya ang lahat-lahat. Pag ako namatay, pakinabang. Kasi kasama ko pa rin siya. Simple lang ang buhay, mga kapatid. It's about God and His plan for you. Pero pag wala ang Diyos at siya ang tinanggal mo sa equation, wala nang sasapat sa iyo. At napakagulo ng lahat. Just like what happened to them. So the situation is, nadaya ang bansaan Israel sa kanilang ilusyon. Binalikan nila yung nakaraan at para bang napakaganda naman ang buhay nila sa Egypt. Nadaya sila. And then, imbis na magpasalamat, nagreklamo sila. Hindi nila makita ang plano ng Diyos sa kanila at that time at saan sila pupunta. Tandaan nyo, ang pagkakabanggit sa Exodus 13:5, nilarawan sa kanila ang land of Canaan, and it is a land flowing with milk and honey. Yun ang kanilang pagsasabi na ang lugar nito napakasagana. But I think it is really human nature not to appreciate. Di ba? Nung nagpadala si Moses ng mga spies, sabi nila, ay totoo masagana, ang lalaki ba naman ng mga bungay? Yung grapes, kailangan pang buhatin ng 2 tao. Talaga namang napakasagana. Kaya lang, may mga higante. At di natin sila kayak, tipaklong lang tayo. Nasa ng Diyos? Nangako, nakipag-usap si Joshua at si Caleb. Kaya natin yan! Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. Ayaw na, ang buong bayan, pinanghinaan ng Lord. At yun ang dahilan, kaya hindi sila agad nakapasok sa promise land. Mga kapatid, mga kaibigan, hanggat di natin nakikilala ang Diyos kung sino siya sa buhay natin, hanggat pinipilit natin gawin sa sarili natin at magpakalayo-layo sa Diyos, mararanasan mo lang palagi, babagsakan yan. You will never be able to experience the life that God has for you. Ano ang natutunan ni Apostle Paul sa pagsunod niya sa Panginoon? Familiar sa inyong Philippians 3:13-14. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing naubot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ko hanggang makamtan ko ang gantimpalang walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tandaan nyo, marami tayong mga binabalikan sa nakaraan. Pero kapag yung mga nakaraan natin ay hindi natin mabitawan, pwedeng maging hadlang. Kahit magaganda yung mga nangyari,
at hindi mo naiwanan yan, hindi ka makapagpapatuloy. O kung masama man ang nangyari, hindi ka pa rin makapag-forward, mahihirapan ka. Para kay Paul, kinalimutan ko na yan. Bakit? May mas maganda akong tinatanaw. At yun ang nais sa akin ng Panginoong Kristo. Ikaw ba kapatid, nakikita mo ba, bakit ka binubuhay ng Diyos ngayon? Kung kilala mo siya bilang tagapagligtas, bakit kanya iniligtas? At anong plano niya para sa iyo? At ano pa yung mga magagandang bagay na gagawin niya? Just like a runner, are we looking toward the finish line and then giving our best effort hanggang sa huling-huling buhay natin, hanggang sa huling-huling hininga natin? Mangyayari lang yun kung totoong nakikilala mo ang Panginoon. Sa Kanya mo handang ialay ang lahat sapagkat siya ang unang nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. Is it too much? Masyado pa malaki yan kapag ka buhay mo ang kailangan mong isuko sa Panginoon? Walang katumbas yung ginawa niya para sa atin. Yung buhay natin napakaliit lang kumpara sa ginawa ng Panginoon. Sana yun ang maging damdamin natin. And you know what, as we close this message, ginamit mismo ng Panginoon ang incidenteng ito para ipakilala kung sino siya. Tingnan niyo sa John chapter 6. At mas malaki pala ang ibig sabihin nito. This is not just about the physical bread. John chapter 6 verses 31 to 35. But it is about the true bread of life. Anong sabi John? John chapter 6 verse 31, sabi ng mga Jews, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang gaya ng nasusulat. Kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Binalikan nila yung nangyari. And then sabi sa 32, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sa tagal ng kasaysayan, na-miss nila yung point. Ina-attribute pa rin nila kay Moses. Hindi nga si Moses gumawa ang Diyos Nawala ang Diyos sa picture. Alam lang nilang nangyari, walang dating sa kanila. At kinamit ng Panginoon, sabi niya in 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Hindi lang pala yung physical bread, pero yung totoong nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Siyempre, sino ba naman ang ayaw kung palagi kang padadala ng Diyos ng tinapay mula sa langit? At itong sagot ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Ang Panginoon sa Kristo ang sagot sa iyong pangangailangan. Siya ang totoong tinapay ng buhay. Sino siya sa buhay mo? Nasumpungan mo na ba siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi, kaya pala ang dami mong hinahanap sa buhay na hindi man lang kahit papaano magsasatisfy, hindi tatagal. Hanap ka ulit sa kabila pagka natapos na. Pero sa Panginoong Jesucristo, we are complete in Him. Just like what Colossians 2:10 says. Siya ba ang iyong kinikilala na provider? Siya ba ang kinikilala mong master of your life at handa kang magpasakop sa Kanya? O puro mahalaga lang sa'yo, physical needs, pagkain ng katawan, hindi yung kaluluwa. Palagi lang ang para sa'yo, this world. Tandaan niyo po, hindi lang tayo para dito nilikha ng Panginoon. Ito ay para sa buhay na walang hanggan. Masarap maranasan ng Diyos sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. And it is my prayer you will truly come to know Him in a very personal way. Let's pray. Almighty Father, maraming salamat sapagkat kayo ang totoong tinapay ng buhay na sapat para sa lahat ng aming pangangailangan, O Lord.
Huwag naming mamiss ang bagay na ito gaya ng naganap sa bansang Israel na patuloy silang naghanap ng mga bagay na hindi makapagsasatisfy. Lord, forgive us sa mga maraming panahon na kagaya nila. Umiikot ang aming buhay sa napakaraming bagay pero hindi para sa inyo. At walang kinalaman sa makapagbibigay ng kalulatian sa inyo, Lord. Deliver us from that kind of covetousness. Huwag niyong pabayaan, Panginoon, na kami ay malunod sa mga ganung bagay na hinahanap ng maraming mga tao. Pero masumpungan namin ang aming kasiyahan, ang aming kaligtasan, ang aming purpose sa buhay na ito sa aming Panginoong Kristo. May you work in the lives of each one. You know us. And we thank you and praise you in the Lord Jesus.